mga nangyayari sa kalsada na krimen involving motorcycles. Sila yon. Tayo ba yon? With that said, we, the people of the Philippines, humbly ask the officials who govern us to hear our call for equality, freedom, and the right to express oneself. We acknowledge the need to enforce and advocate safety, and we are all for that, given that we do not step on the rights of the people and their own property. Respeto, yun lang naman. Disiplina, madaling gawin. Basta't sama-sama tayo, nagtuturuan. Pwede naman natin tulungan ng gobyerno sa mga problema nila eh. Hindi yung tayo ang titirahin nila in the end. Instead of taking it to the streets, why not bring us back to the blackboard? Re-education and not regulation! Equality and not discrimination! Freedom and not oppression! Safety without dictation! God bless us all! I have a special announcement. Good news sa atin lahat to. Alam nyo naman yung nangyari sa atin noong September 10, kung paano tayo nasaraduhan ng pintuan sa LTO, sa ating workshop, sa ating mga ginagawa, sa ating mga boses, sa ating mga sinasabi sa forums, sa radyo, at kung saan-saan pa. Muling nanumbalik ang pagbukas ng pinto ng LTO. Pinapabalik tayo sa LTO! Dapat lang! Na mga nag-attend ng workshop, pinapabalik sila for the review of Administrative Order AHS 2008-015. Dahil sa boses ninyo, dahil sa pakikisama ninyo, dahil sa suporta ninyo, nakita nila na meron tayong karapatan na pinaglalaban at hindi nila tayo pwedeng maliitin. Tama yan! On behalf of the Motorcycle Rights Organization, pupuntahan ho namin to at titignan ho namin ulit kung may magagawa tayong paraan, kung papakinggan nila tayo, pipilitin natin digdigan yung mga mungkahi natin, yung mga karapatan natin, ipaglalaban ulit natin. Next week ito, sa Tuesday, although in-announce nila na ito ay closed door, ako'y nakikiusap sa inyo na sana abangan nyo na lang yung mga announcement namin. Meron naman kaming mga website at saka yung forums nandyan naman para makuha nyo ang balita. Respetuhin naman natin ang request ng gobyerno. Total, pinabalik na mo tayo. Well represented naman mo tayo. Nandito halos lahat ng mga umattend ng panahon na yon. Andito ang MRO para ipagtanggol kayo. Andito ang manufacturers na nasa likod natin, ang mga dealers. May mga kasama tayo, mga major shops at saka major suppliers. Kasama rin natin na mag-i-air din ang sarili nilang grievances. Hintayin nyo na lang ho kung anong magiging resulta. Ngayon, worst comes to worst. Although we are hoping for the best, we must expect the worst. Alam naman ho natin ang experience natin sa gobyerno, minsan maganda, minsan hindi masyado maganda. Pero tuloy natin ang paglalaban natin, tuloy natin ang pag-reach out sa gobyerno. May pag-asa pa naman ang gobyerno pero saan ba magsisimula yan? Hindi naman sa kanila kundi sa mga tao. Kasi ang pagbabago nasa atin Pagka nakita natin na nagbabago, pagka nakita nila na nagbabago tayo, siguro matatauhan din sila. So, let's do this in a civil way. Hindi civil at hindi mga tao yung makikipagtaasan tayo ng sa kanila, makikipaglaban tayo ng salita sa kanila. We'll try to do it on the table. But if not, then we will go to court. We have already prepared everything that we need to go to court. As per Dumaguete, the status of Dumaguete, the TRO has been filed and it is going to affect the whole nation, not only the local area of Dumaguete. At demanda LTO ngayon.
Nakademanda na ang LTO ngayon, particularly Mendoza of the DOTC and Suwansing of LTO. Hopefully, mag-file din sila ng injunction para ma-hold ang AO na to. Sa ngayon, TRO pa lang ang ina-apply nila. Tinanggap na ng court yesterday. Nakatanggap ako ng tawag mula sa Dumaguete, mula sa mayor nila. Sinabi sa akin na tinanggap na ng korte yung kanilang kaso. We can expect something by next week. Right now, we are already preparing for the registration of MRO para sa sarili nating kaso within Metro Manila. Pero ito lang ho, hihingi ho kami ng tulong. Ang MRO, hihingi ho kami ng tulong sa inyo via donations para ma-fund natin yung kaso na ipepetition natin. Ngayon, with MRO naman ho, ito ang policy ho ng MRO eh. Simulat sa pool na binuhay namin ng MRO, lagi ho kaming transparent. Nakikita nyo naman ho sa vlog namin, sa MCP forums, lahat na nangyayari, lahat ng ginagawa namin, nababasa nyo. Ngayon, pagka pumasok na ang funding, ang bank statement ng MRO will be viewable by the public. Makikita nyo kung sino, kung saan pumapasok yung pera, kanino nanggagaling, magkano ang nilalabas, saan napupunta, para alisin natin yung mga doubts. Duda-duda. MRO will be transparent to all of you. And MRO will be open to you for your problems. Sa mga lugar ninyo, may problema kayo with the government or ordinances na medyo hindi nyo nagugustuhan, pwede nyo ilapit sa amin. Kahit yung as small as a problem ng parking, pwede nyo ilapit sa amin. Kami ang haharap sa kanila para sa inyo. Sample po sa amin, may iba bang ordinansa po, pinagbabawal yung riding in tandem. Paglalaban natin yan. Lahat, maski yung maliliit na bagay, basta nakita namin na karapatan ang ipinaglalaban nyo, haharap ang MRO dyan through the means of MAP, which is Motorcycle Advocates of the Philippines. Minsan na tayong pinaglaban ng MAP sa tollway. Ngayon, binuhay ulit namin ang MAP para sa mas malaking karapatan natin na tinatapakan ngayon. So with MRO and MAP together, we expect something bigger and something better for the entire community. So sana ho, pagpatuloy nyo lang ho, suportan nyo sa MRO. At ito ho ang mga lieutenants namin. Naghahanap po kami ng mga regional directors. Nag-a-appoint po kami. Ang latest appointment namin ay si Henry So, or otherwise known as Agent So sa Cavite. Bagong appoint siya as Regional Director of Cavite. Pero all other areas gusto namin magkaroon. Within Metro Manila, for Quezon City, for Manila, for Valenzuela, for every city, mag-a-appoint din kami ng Regional Directors. So kapag may problema kayo, yung Regional Director lang pupuntahan nyo at yung Regional Director na magre-report sa amin. Yan ang layunin ng MRO para pagtanggol kayo. In the next few days, magiging official na ang registration namin sa SEC. Mag-open na kami ng bank account to accept your donations para masimulan na natin ang pag-file ng kaso natin within Metro Manila. We will hit them on all 4 counts na binanggit ko kanina. Yung sa going outside RA 14136, Administrative Code of the Philippines, at saka sa discrimination, at saka anti-poor, at ipa-file din natin yung violation nila sa Bill of Rights natin mga riders. Yun lang po. Maraming salamat sa pagpunta ninyo. Ako'y nalulugod at nasisi nakikita ko kayo lahat dito. Medyo kanina nagiging emotional na ako. Medyo hindi ko makayanan eh. Okay lang yun! Maraming salamat! Apoy ang riders! Apoy! Apoy kayo lahat! Apoy! Equality! Quality! Freedom! Freedom! Safety! Safety! No to discrimination! No to discrimination! No to oppression! No to oppression! No to dictation! No to dictation! Maraming salamat sa inyo lahat! Ano na nagkasya sa DVD ko? Paus na! Sabay-sabay tayo, mabalik ulit to! Nakaabang! Oh, diretso ng prancheta to!